Mga penalties na kailangan mong bayaran sa pag-transfer ng titulo ngayong 2026. Number 1, delayed capital gains tax. Guys, ang capital gains tax ay kailangan mabayaran natin sa loob ng isang buwan pagkatapos na notaryuhan yung deed of sale. Dahil kung na-late po kayo sa pagbayad niyan, magkakaroon po kayo ng 25% surcharge, 12% interest per annum, and additional compromise penalty. Mamaya guys, magbabigay tayo ng computation para mas madali niyong maintindihan. Ikalawang penalty, delayed payment ng documentary stamp tax. Ang documentary stamp tax po ay kailangan mabayaran on or before the 5th day ng susunod na buwan pagkatapos na notaryuhan ng deed of sale. Halimbawa ngayon, March 2026 na notaryuhan yung deed of sale. Ibig sabihin, on or before April 5, makabayad ka na ng documentary stamp tax. Dahil kung hindi, magkakaroon ka ng 25% surcharge, 12% per annum na interest, at pwede rin magkaroon ng compromise penalty. Ikatlong penalty, delayed transfer tax fee. May palugit po na 60 days ang pagbabayad ng transfer tax fee mula sa araw na nanotarize yung deed of sale. Kapag hindi po kayo nakabayad ng tama sa oras, magkakaroon po ulit kayo ng 25% surcharge, 2% per month na interest. At ang basis po dyan ay yung transfer tax fee mismo. Guys, clarify ko lang hindi po yung total selling price ang basis ng percentage. Halimbawa dun sa capital gains tax, yung capital gains tax ang basis. Dun sa documentary stamp tax, yung documentary stamp tax ang basis. At ganoon din dito sa transfer tax fee. Para mas malinaw, ito po ang sample computation. Ang basis po natin sa computation na to ay ang selling price, which is 5.5 million pesos. Ipagpalagay na lang po natin na nanotarized ang deed of sale noong January 15, 2026. Pero nakapagbayad ka ng mga taxes ng April 30, 2026. Ibig sabihin, ang capital gains tax mo ay delayed ng 75 days. Ang documentary stamp tax mo naman ay delayed ng 84 days. At ang transfer tax fee ay delayed ng 45 days. At dahil 5.5 million pesos ang selling price natin, ang capital gains tax ay 330,000. Ang 25% surcharge po niyan ay 82,500 pesos. Ang 12% per annum interest ay 8,136 pesos 0.99. Ang total po na ibabayad nyo sa BIR para sa capital gains tax ay 420,636 pesos 0.99. Siyempre, hindi pa po natatapos dyan. Susunod na kailangan yung bayaran, documentary stamp tax. Ang 1.5% po ng 5.5 million ay 82,500 pesos. Kung kaya naman ang surcharge na 25% ay 20,625 pesos. Ang 12% interest ay 2,278.36. Kaya naman ang total na babayaran mo para sa DST plus penalty ay 105,403 pesos and 36 cents. Para naman po sa transfer tax fee penalty, ang 0.5% ng 5.5 million ay 27,500 pesos. Ang 25% surcharge po niyan ay 6,875 pesos. Ang 2% per month na interest naman ay 1,375 pesos. Kaya naman ang total na transfer tax fee na kailangan mong bayaran sa Treasurer's Office with penalty na po ito ay 35,750 pesos. Kung kaya naman kung ito total natin lahat ng kailangan nyo bayaran from BIR hanggang sa Treasurer's Office, kasama na lahat ng penalties, ay aabot ng 561,790.34 pesos. Sa susunod nating video, papakita ko po sa inyo yung pag-transfer ng titulo ng minana nyong property ngayong 2026. Kung kaya naman huwag nyo kakalimutan mag-follow. At kung kailangan po ninyo na magta-transfer ng titulo para sa inyo, makatulong po kami sa inyo. I-message nyo lang po ang number na ito, nilalagay namin dyan sa screen po ninyo. O di naman kaya mag-send po kayo ng private message sa amin. Kahit nasaang parte ka ng Pilipinas, pwede po namin i-transfer yung titulo ninyo. Kung may mga legal problems naman po ang inyong property, pwede rin po namin kayo matulungan dyan. Kung meron kang gustong ipabentang property sa amin, makakatulong din po kami sa inyo. This is Romo John Yoso, the President and CEO of Reals Corporation. Bye-bye!